Hello guys, Solo Leo. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. At ay general reading, so pwede kang makaresonate, gamitin mo yung intuition sa panonood. Okay, first card natin is children. Okay? Nakikita ko sa inyo, Leo, na sa last 2 weeks ng 2024 ng October, ang focus mo ngayon is mga anak or maliit na individual. So, posibleng napapaligiran ka ng mga bata. Pwedeng yung trabaho mo is teacher, or pwedeng pediatrician, or pwedeng yung iba sa inyo maraming anak, or maraming apo, or maraming nakapaligid sa inyong mga bata. So, nakikita din natin dito na busy ka sa pag-aalaga ng iyong pamilya, busy ka sa pag-aalaga ng mga batang ito, or busy ka sa ngayon sa pamilya mo. Sinasabi ng baraha dito na pwede din kasi meron dito mga banderitas na yung mga batang ito, like yung anak mo, yung apo mo, sila yung posibleng magbigay sa'yo ng honor, yung untra, 'di ba? So, pwedeng sila yung magiging dahilan kung bakit ka magiging proud, kung bakit ka magiging sobrang masaya, sobrang contented ka sa kung ano tong naabot ng mga anak mo or mga apo or yung mga batang ito na nasa paligid mo. Okay. Okay, Leo, justice. Wow. Okay. So, nakikita ko sa'yo, Leo, posibleng may gusto kang ipaglaban. Pwedeng ikaw may kaso kang pinaglalaban sa ngayon. Or posibleng involve yung anak mo or kung sino man to, pamangkin, apo, sa kung ano man na kaso. Or may involvement dito ng like documents or kung ano man siya. Nakikita ko sa'yo dito na you will win in the end, okay? Makukuha mo kung ano yung tamang hustisya. This month ng October, sinasabi sa'yo na makukuha mo kung ano yung nararapat, 'di ba? Yung karma. If gumawa ka ng maganda, ibabalik sa'yo ng maganda, yung good karma. Pero pag gumawa ka ng masama, masama din yung babalik sa'yo. Parang ganun yung sinasabi ng karma card na to. Kasi yung justice is a karma card. Okay? Sa usaping pera, ganun din. Nakikita natin na yung mga hard work, 'di ba? Like yung anak mo, ikaw, or kapamilya, kung ano yung hard work nyo, kung ano yung sacrifices nyo, ay ibabalik sa inyo ng universe ng doble-doble. Okay? So, lahat ng mga pagod, pag-iyak, luha, dugot, pawis na puhunan, ay posibleng ibabalik sa iyo ng universe. Okay. Relationship, Leo, nakikita ko na marami kang kaibigan, maraming mga taong sumusuporta sa'yo. And this last 2 weeks ng October, pwedeng may isa kang kaibigan na nangangailangan ng suporta or ng tulong, financial, emotional, or pwedeng ikaw to na nangangailangan ng tulong emotional or financial na posibleng ibibigay ng taong ito na malapit sa'yo. So, meron sa inyo dito na yun, nakikita ko na may isang tao na nangangailangan sila ng tulong emosyonal kasi pwedeng pagod na sila. Like for example, may best friend ka or may pinsan ka, kapatid ka na namumroblema sila sa relationship nila, pagod na sila sa kanilang pamilya, ganito, namumroblema sila sa pera, namumroblema sila sa kung ano pa man. Nakikita ko siya dito na lalapit siya sa'yo, okay? Or posibleng ikaw yung mag-o-offer ng advices or kung ano pa man. So, nakikita ko sa'yo dito na ikaw yung magiging source ng pag-apaw ng cups ng mga tao sa paligid mo. So, pwedeng ikaw yung maging dahilan kung bakit magiging masaya yung mga taong malungkot sa paligid mo. Parang kung makikita mo dito, Leo, may isang
kapamilya ka siguro na hindi makatulog sa gabi, ang dami-daming mga issue sa buhay, may emotional burdens, mayroon siyang insomnia, may depression, pagod na siya. So nakikita ko siya dito na ikaw yung posibleng makakapagbigay sa kanya ng comfort. Okay, so ito yung emotional comfort and financial. Lalo na doon sa mga Leo na napapaligiran ng mga taong namumroblema sa emosyonal. Ito, na 9 of Swords, tapos itong the Moon, tapos itong 9 of Wands. Pare-pareho lang yung energy na yan. Okay? Ibig sabihin, pagod na, namumroblema, hindi mapakali, balisa, walang focus, hindi makatulog. Kung sino man ito sa buhay mo, posibleng ikaw yung maging source of healing, happiness. Ikaw yung posibleng magbibigay advices or ikaw yung magbibigay tulong. Okay? Okay, so kung ikaw naman ang nakaka-experience ng ganyan, nandito yung Wheel of Fortune. Sinasabi na from that situation, papunta ka na dito sa Wheel of Fortune. So kung ano man tong kalungkutan, pighati, mga stress or problema, sinasabi na iikot yung Wheel of Fortune pabor sa'yo or pabor sa taong ito na nangangailangan ng pagbabago. Okay, so yun, from the Tower, papunta na siya sa Ace of Cups, papunta na siya sa Justice, papunta na siya sa Happiness. Okay, o diba? Papunta na sa Celebration. Wow. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, Leo, na yung mga tao na posibleng naging rason kung bakit nasira yung relationship mo, yung foundation mo, or kung sino man tong 7 of Swords na to. Ang 7 of Swords na to, Leo, is hindi mo to kadugo. Pwedeng acquaintance lang, pwedeng in-laws, hindi mo siya kadugo. Literal na hindi mo siya kadugo. Pero, posibleng siya ang naging dahilan ng the tower mo, siya yung dahilan ng neto, or ganito, ganyan, or pagkasira ng pundasyon ng family dahil sa chismis, or kung ano pa man, pinapakita sa'yo dito ng barahan na ma-overcome mo to. Okay? Babalik dito sa taong to kung ano yung ginawa niya. Okay. Diba? Yung pain and heartaches mo, yung stress mo, ay mapapalitan siya ng ligaya, celebration, mapapalitan siya ng happy news, lalo na sa mga bata, sa mga anak, or kung sino man itong individual. So, comment down below if yung habang nanonood na Leo is medyo heartbroken siya, hindi siya makamove on. Nandito yung the Fool, sinasabi na may new beginnings, may magsisimula sa buhay mo na posibleng magdadala ito sa'yo and the rest ng connected sa'yo ng happiness, positivity, pag-asa, emotional prosperity and abundance, stability, kasi medyo hindi stable yung the Tower. So, by the end of the month of October, papasukin mo yung November na stable na yung mindset mo, or kung sino man itong related sa'yo, or kung sino man ito, Leo, na connected sa'yo na medyo hindi stable yung mindset niya, or hindi stable yung pakiramdam niya. Okay? Thank you guys for watching and see you again. Bye!